nagsasalita sa isip ko. Itatagin, tignan mo rin ang daliri. Binilang ko sa 10. 10 utos ng Diyos. Kaya 10 daliri natin. Kaya nilagyan tayo ng 10 daliri para hindi natin malimutan ang utos ng Diyos. Sabi ng Panginoon, itatali mo ang aking kautusan sa iyong mga kamay. Kaya 10 daliri yun. O, di ba? E paano yung 11 daliri? Yung ika-11, huwag mong kalilimutan. Yan ang ibig sabihin. Di ba? Alright. Itatali mo sa iyong mga kamay at itatali mo sa iyong pinakaulo. Kaya yung mga Hudyo, Nanay Esther, hanggang ngayon, ang mga Hudyo may tali sa ulo. Totoo yan. Yung mga Pariseo, mga Parisi sa Israel, magpunta ka. Yung mga rabay, mga nakaibig ng mga rabay, di ba nakasundero ng iba? Parang may tali sa ulo yun. Nakalagay yung kautusan ng Diyos dito. Ginawa nilang literal. Pero ang ibig sabihin ka, gawin mo pinakatali sa iyong ulo ang kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, itatanim mo. Sino magtatanim ng kautusan ng Diyos? Sa ulo at puso natin at sa ating mga daliri. Basa, 8 Gs ng Hebreo. Yan ang magtatanim sa atin. Alright? Mamayang hapon, bumalik kayong lahat. May doktrina tayo. Paano tayo tatatakan ng Diyos? Mahalaga yan, ha? Mahalagang mapag-aralan natin ang tatak ng Diyos. Alright. Pakibasa 8 Gs ng Hebreo. Paano itatali mo sa iyong daliri? Paano mo mailalagay sa iyong puso? Paano mo mailalagay sa iyong pag-iisip yung mga aral at kautusan ng Diyos? Pakibasa 8 Gs hanggang 11 ng aklat ng Hebreo. Pakibasa. Ito ang tipan aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Okay. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Teka muna, saan ilalagay ang kautusan ng Diyos para hindi natin malimutan? At the back of your mind, in your memory, sa isip. See? Pangalawa. Isusulat ko sa aking mga puso. At isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. Saan isusulat? Puso. Sa puso. Bakit? Parang nararamdaman natin. Di ba? Feeling. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. See? Pag nasa puso, isipan nyo ang Diyos, hindi nyo malilimutan ng Diyos. At ako'y magiging Diyos nila. Kaya kapag Sabado, sisimba kayo, ba't kayo nasimba? Kasi nakatanim ang Diyos na sa puso ko. Kaya tayo automatic nagpupunta rito, nagsisimba para sambahin namin yung Diyos na nagtanim ng utos niya sa puso at isip ko. Bakit tinamnang ka na ng Diyos? Bakit yung mga protestante ayaw utos ng Diyos? Kasi hindi pa sila nakikipagtipan sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ito ang aking pakikipagtipan na gagawin sa sambahayan ni Israel. Kita ninyo? Kaya hanggang hindi ka nakikipagtipan sa Diyos, wala kang kautusan niya. Ano nakalagay sa puso mo? Puro tanggi, puro gigibain mo yung kautusan ng Diyos, bakit wala ka ng tipan? Kaya para ikaw ay magkaroon ng kautusan ng Diyos at maging bayang anak ng Diyos, kailangan makipagtipang ka sa Kanya. Paano ka makikipagtipan? Mamayang hapon bumalik kayo, pag-aaralan natin.